Ang pindutan ng oras. 2:30 ng madaling araw. Kinakabahan ako. Hindi dahil sa mga multo o kakaibang nilalang, kundi dahil sa customer na yon. Kanina pa siya nakatayo sa counter. Nakatitig sa mga energy drink. Hindi siya kumikibo. Hindi rin siya kumukuha ng kahit ano. Basta't nakatitig lang. "Sir, may maitutulong po ako?" Tanong ko sa kanya. Sinusubukang maging magalang. Umiling siya. Pero hindi pa rin nagbago ang tingin. Parang nakatingin siya sa malayo. Parang wala ako sa harap niya. Napalunok ako. May kakaiba talaga sa kanya. Ang putla ng balat, ang lalim ng mga mata, at ang paraan ng pananamit niya. Parang hindi siya nababagay sa panahon ngayon. Naka-Amerikana siya na mukhang luma na at may dala siyang baston. "Okay lang po ba kayo?" Tanong ko ulit. Hindi ko alam kung bakit ko pa tinanong. Sa wakas gumalaw siya. Kinuha niya ang isang energy drink, yung kulay pula. Inilapag niya sa counter, kasabay ng isang lumang-lumang barya. "Magkano ito?" Tanong niya. Ang boses niya ay parang garalgal na bulong. "50 pesos po," sagot ko habang tinititigan yung barya. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng pera yun. Inabot ko yung barya at nang magkadikit ang mga kamay namin, nakaramdam ako ng pagkahilo. Parang biglang bumagal ang paligid. "Salamat," sabi niya. Kinuha yung energy drink at dahan-dahang naglakad palabas ng tindahan. Nakatayo lang ako doon, tulala. Nang bumalik ako sa sarili ko, napansin ko yung orasan sa pader. 2:30 pa rin. Imposible. Ilang minuto na rin siyang nandito. Dapat lampas 3:00 na. Tiningnan ko yung CCTV footage. Nagulat ako sa nakita ko. Yung lalaki, pumasok sa tindahan, tumayo sa counter at umalis sa loob lang ng ilang segundo. Pero sa alaala ko, parang ang tagal niyang nandito. Kinabukasan, hindi ako pumasok. Nag-research ako ng tungkol sa mga kakaibang barya. Natagpuan ko ang isang lumang libro na may larawan ng baryang katulad ng ibinayad niya. Isa raw itong barya mula pa sa panahon ng mga Espanyol. Hindi ko maintindihan paanong napunta sa kanya ang baryang yun at bakit parang huminto ang oras nang magkahawak ang kamay namin. Mula noon, tuwing 2:30 ng madaling araw, nakakaramdam ako ng kaba. Hindi ko alam kung babalik pa yung lalaki at kung bumalik man siya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. 7-Eleven, hating gabi. 3:00 ng madaling araw. Nakaupo ako sa counter ng 7-Eleven. Nagbabantay sa halos walang katapusang gabi. Sa labas, ang mga ilaw ng kalsada ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa halos tahimik na kapaligiran. Paminsan-minsan, may maririnig ako mga sasakyan na dumadaan. Ngunit karamihan sa mga oras ay ang tunog lang ng mga energy drink chiller at ang malalim na buntong hininga ko ang maririnig. Napatingin ako sa orasan sa dingding. 3:30 na. Sana may dumating na customer, bulong ko sa sarili ko. Kahit anong abala ay mas okay kaysa sa nakakabinging katahimikan. Maya-maya, narinig ko ang kampana ng pinto. Sa wakas, may customer. Ngunit nang makita ko siya, napawi ang antok ko. Isang matandang babae ang nakatayo sa harap ng counter. Balot siya ng itim na shawl at ang kanyang muka ay halos natatakpan ng anino. Ang tanging nakikita ko lang ay ang kanyang mga mata. Mapupungay at matalim na parang nakatitig sa kalaliman ng kaluluwa ko. "Magandang umaga po," bati ko. Sinusubukang huwag magpahalata na kinakabahan ako. "Gusto ko lang ng tubig," sabi niya. Ang boses ay parang kalawang na kumakaskas. Kinuha ko ang isang bote ng tubig sa chiller at inilagay sa counter. 20 pesos po," sabi ko. Inabot niya ang bayad. Isang lukot na lumang papel na pera. Nang hawakan ko ito, nakaramdam ako ng kakaibang antok na parang hinihila ako sa isang malalim na pagtulog. "Salamat," sabi niya. Kinuha ang tubig at bumaling para umalis. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, huminto siya sa pinto at tumingon sa akin.
Alam mo ba, sabi niya, ang boses niya ay halos hindi ko marinig. May nakita akong aksidente sa kanto kanina. Nanlaki ang mga mata ko. Aksidente? Oo, sagot niya. Isang tricycle sumalpok sa isang malaking truck. Walang nakaligtas. Naramdaman ko ang panlalamig. Kailan nangyari yan? Mga 2:00, sabi niya. Pero parang ang tagal na. Parang ilang buhay na ang lumipas. Naguluhan ako. 2:00? Yun yung oras na tahimik pa ang 7-Eleven. Imposibleng hindi ko marinig ang isang malakas na banggaan. Hindi ko alam sinasabi mo, sabi ko. Sinusubukan magpanggap na walang alam. Ngumiti siya. Isang ngiting walang kasiyahan. Isang ngiting nagpakilabot sa akin. Alam mo, mas mabuti kung mananatili ka lang dito. Ligtas ka dito. Pagkasabi niya nun, lumabas na siya at nawala sa dilim. Naiwan akong nakatayo sa counter, nanginginig at naguguluhan. Kinabukasan, nalaman ko sa balita ang tungkol sa isang malagim na aksidente na nangyari malapit sa 7-Eleven. Isang tricycle driver ang namatay at ang oras ng aksidente, 2:00 ng madaling araw. Mula noon, hindi na ako mapakali sa tuwing mag-2:00 ng madaling araw. Parang nararamdaman ko ang presensya ng matandang babae, ang kanyang malamig na tingin at ang kanyang babala. At sa tuwing may customer na matagal sa tindahan, hindi ko maiwasang mapaisip kung siya ba yun. Bumalik upang dalhin ako sa kanyang madilim na mundo. Titig. 10:00 ng gabi. Antok na ako. Mag-isa na lang ako sa counter. Naghihintay ng mga huling customer bago mag-close. Medyo creepy din kasi kakaunti lang ang tao sa labas. May isang lalaki na nakatayo malapit sa freezer. Kanina pa siya dyan, nakatingin sa mga ice cream. Hindi naman siya bumibili. Ano kaya problema nito? May dumating na babae. Bumili ng ramen. Pinainit ko ang tubig, tapos nagbayad siya. Pagkatapos niya, may lalaki namang pumunta sa counter. Siya yung lalaki na malapit sa freezer kanina. Isang Coke at Marlboro Lights, pakisindi na rin, sabi niya. Habang sinusuklian ko siya, napansin ko na parang ang awkward niya, parang kinakabahan. Tapos bigla siyang napalingon sa likod niya. Nakita ko yung lalaki sa freezer, nakatayo sa likod niya, sobrang lapit, at nakatingin siya dun sa lalaki na bumibili, diretso sa mga mata. Nanindig yung balahibo ko. Yung tingin ng lalaki sa freezer, ang lamig, parang walang kaluluwa, parang patay. Sir, okay lang po kayo? Tanong ko dun sa lalaki na bumibili. Lumingon siya sa akin, tapos lumingon ulit siya sa likod niya. Pero pagtingin niya ulit sa akin, nawala na yung lalaki sa freezer. Bigla na lang nawala. Okay lang ako, sagot niya. Pero halata, natakot siya. Kinuha niya agad yung sukli at sigarilyo niya. Tapos tumabas siya ng 7-Eleven na parang tumatakbo. Nagtaka ako. Anong nangyari dun? Bakit ganun siya makatakot? At sino yung lalaki sa freezer? Bakit ganun siya makatingin? Simula noon, hindi ko na makalimutan yung nangyari. Tuwing may customer na nakatayo malapit sa freezer, kinakabahan ako. Lalo na paggabi at kakaunti lang ang tao. Parang lagi kong nakikita yung lalaki na nakatitig. Yung mga mata niyang walang buhay. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Pero sigurado ako, hindi lang yun guni-guni. May kakaiba talaga sa 7-Eleven na yon.